So, hi guys! This video is just all about my experience on applying a tourist visa going to Seoul, South Korea as an unemployed and housewife. So, balak ko talaga pong pumunta ng Seoul, pero syempre mag-a-apply po tayo ng visa dyan dahil ito ay visa country. Hindi po ako nag-work as of the moment and gusto ko rin po sanang dalhin yung dalawang anak ko doon. So, nag-try po akong mag-apply. So, share ko po sa inyo lahat ng ginawa ko and lahat ng requirements na ipinasa namin. And then, fortunately po, na-approve ang aming visa going to Seoul, South Korea. So, yun guys, unahin ko muna siguro yung sa akin na requirements. Unang requirement is the visa application form. Sa visa application form, makikita nyo po yan sa kanilang website. So, ida-download nyo lang din po siya and then sa inyong computer, pwede na rin pong dun kayo fill up ng inyong form. And then sa form po, I have a sample ng form dito. Kapag pinrint nyo na po siya, it's 6 pages 6 pages na application form. Pag pinrint nyo po siya, make sure ito po ay nasa A4 size na bond paper. Wala pong ibang size ng papel. A4 lang po. And then I have my sample here na pinrint ko before pa. So, I have so many trials with this. Ito po ang magiging itsura niya. So, 6 pages po siya. And, ayan, 6 pages. Sa 6 pages na yan, make sure na this page, itong page na to ang nasa front. And, meron ng sign and meron na rin pong date. Yan po ang nasa harap. And wag nyo pong i-stapler kasi ganun po yung ginawa ko. Nag-stapler po ako pero pinatanggal po sa akin ang guard. Sabi niya, tanggalin nyo po and then the last page kasi ito kasi pag pinrint mo siya, ito ang nasa unahan. Pero pag print mo na, ito ang iuuna mo, yung pinaka last page kasi yan talaga yung nasa harap. Ganun din ang ipapagawa sa inyo pag nandun na kayo sa unang table na haharapin ninyo pagdating sa KBAC. So, next guys, is syempre yung ating passport. Ipapasa rin po natin yan sa kanila, yung ating original passport and yung photocopy din po ng ating passport. Pangatlo is yung ating photo. So, sa photo, syempre punta lang tayo sa mga Photoshop and then sabihin lang natin sa kanila na for Korean visa, alam na po nila yan. So, ang size po nito is 35mm by 45mm. So, dito nyo na po yan ilalagay, ididikit. One photo lang naman. So, pag nilagay nyo na dito, okay na yan kasi magtatanong din ang guard doon sa inyo pagdating okay na po ba yung form. Kasi kung hindi pa kayo ready para i-present ang inyong mga dokumento, meron naman silang designated area doon para bigyan kayo ng time to fix your documents. So, sunod po is ang cover letter. Nagpasa din po ako ng cover letter sa kanila. Sa cover letter ko po, straight to the point lang, anong gagawin ko sa Korea, kailan ang dating, kailan ang alis. This is just to make sure na hindi po ako magtatagal sa bansang Korea. Nababalik din po ako ng Pilipinas. So, I think it helped also kasi kinuha din yan Kinuha din yan as a document nung nandun na ako sa KBAC. So, next is the bank certificate and your bank statement. Importante po ito dahil tayo po ay unemployed. So, hahanapan po talaga tayo ng ating laman ng ating bangko. So, sa bank certificate, ang laman lang yan or ang pinaka ipapakita lang dyan ay ang iyong current balance sa bangko. So, syempre, current balance lang, hindi nila makita yung galaw ng bangko mo. So, they are looking for your bank statement. Siyempre sa bank statement, pagpunta mo sa bangko, per page din ang singil sa'yo niyan. Tama? So, sabi ko sa kanya, ayun, sabi niya sa akin, can you provide me your passbook? Kasi passbook naman to, ma'am, di ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, opo. Eh, nung time na yon, may picture ako sa phone ko ng passbook ko, but it was not clear. Hindi talaga siya clear at hindi siya presentable para ipasa as a document. So, ito na lang yung sinabi niya sa akin. Ganito na lang, ma'am. Bibigyan kita ng hanggang Monday to pass me this pending document.
So, sa pending document, pag meron kayong pending na ipapasa nyo sa kanila, bibigyan naman nila kayo ng ganitong papel. So, ayan. Naka-highlight dyan kung alin yung ipapasa mo. So, sa akin is the original bank statement or the passbook. Yan yung hin-highlight niya. Tapos, in-indicate naman niya dyan kung saang email ko at kung ano ang magiging subject ko pag sinend ko na to sa email. At syempre, papapirmahan din po sa inyo yan. Meron din silang copy nito. So, syempre, ayaw na natin magpabalik-balik sa KBAC, diba? Ang maganda sa kanya, hindi niya na ako pinabalik. Email na lang. Sabi niya sa akin, ma'am, email na lang natin, but you have to send it to me on Monday. Kasi ang sabi niya sa akin, yung application ko, nag-apply ako ng July 11, so sabi niya, 23 ko makukuha ang passport ko. But since may pending ako, mag-move ako ng 1 day. Sabi niya, ma'am, okay lang, 1 day lang naman. So magiging July 24 na po ang pick up ng passport. Sabi ko, okay lang po. So mas maganda na po na wala tayong pending, kaya might as well kumpletuhin na po natin lahat ng ating mga dokumento. Next is yung photocopy ng active visa from different country. So, ipinasa ko po yung aking multiple entry visa to Canada. Yung pinaka visa lang na nasa passport nyo, yun ang ipapasa ninyo sa kanila. And then, sunod ko pong ipinasa yung aking ticket, yung airplane ticket ko. And then next is the Airbnb accommodation. Sa Airbnb accommodation, pinasa ko sa kanila yung reservation and then yung receipt na katunayan na bayad ang aming ticket. Mayroon na kaming ticket back and forth at mayroon na rin kaming reservation sa aming tutuluyan sa Seoul, South Korea. Sumunod po is yung aming itinerary. Nagpasa ko ng itinerary. Ito. Pero ibinalik siya sa akin, guys. Binalik siya sa akin. Diyan, naka-indicate dyan yung 4 days naming trip to South Korea. Pero yun nga, ibinalik. Nagpasa din ako ng aking birth certificate, original. Pero ibinalik din siya sa akin. Ibinalik din sa akin ang aking ticket. Ang aking ticket and ang aking Airbnb reservation. So, ito lang naman yung mga binalik sa akin. Pero, yun ang mga ipinasa kong dokumento. And then, yung aking marriage certificate sa previous marriage ko. Kasi, I'm still not annulled. So, I still have to pass my marriage contract or my marriage certificate. Kasi, kinuha din po yun sa akin. So, yun lang naman po yung mga ipinasa ko. Nasa mga 12 or 13 documents lang yung mga ipinasa. Pero, syempre, much better na po na ipasa na natin ang lahat ng mga dokumento na feeling natin na makakatulong para ma-approve po ang ating visa. So, pagdating naman po sa mga bata, ito naman po yung mga requirements na ipinasa namin sa kanila. So, una is yung kanilang visa application form na 6 pages. So, magpipill up din po sila niyan. Sumunod is their original birth certificate. Hindi po tayo magpapasa ng medyo matagal na at luma ng birth certificate kahit po nasa PSA pa yan. Kahit mga 2 years na, 3 years na ganyan, hindi po pwede. Kailangan po ay bago po na birth certificate. Sumunod po ay ang kanilang school ID na photocopy. And then next is the certificate of enrollment from school. So hihingiin nyo po yan sa school kasi kailangan nyo po talagang ipasa ang kanilang enrollment certificate. Next is their passport, yung original passport, and a photocopy din po nung harap ng kanilang passport. And then lastly, yung kanila pong photo na 35 mm by 45 mm na ididikit po natin sa kanilang application form for visa. So, ayun lang naman po lahat ng mga dokumentong ipinasa namin sa akin at sa mga bata. So, as long as kumpleto naman na kayo at confident naman kayo sa inyong mga requirements, pwede yun na yung dalhin sa KVAC. And sa KVAC po, hindi po siya appointment set. Anytime po pwede kayong pumunta as long as kumpleto na ang inyong mga dokumento. Kasi may pila din po. Hindi po natin alam, minsan maraming tao, minsan wala. Pero, syempre, masasayang yung pagpunta natin doon kung kulang-kulang naman ang ating mga documents. So, ang KVAC ay nasa BGC sa Brittany Hotel.
in front or besides SM Aura. Iisang parking lang sila doon ng Brittany and ng SM Aura. So pagdating nyo sa Brittany, going to the 9th floor, and then sa 9th floor, doon nyo na po ipapakita sa guard. Ang guard muna syempre ang inyong makikita doon. Hahanapin po muna nila ang inyong application form. So, like I said, dapat po yan ay nasa A4 size na bond paper. Meron na pong pirma, may date, yung pinaka-last page. Huwag nyo pong i-stapler. And hanggat maaari, paste na ang inyong mga photo. So, ayun na nga guys. Yun lang naman ang mga documents na ipinasa namin sa KVAC nung nag-apply kami ng visa for South Korea. And ang bayad nga po pala per applicant is 900 pesos. So, I don't think na tumatanggap sila ng card payment. Pero, cash basis po ata talaga ang kanilang payment doon. So, pagdating nyo sa KVAC, ang KVAC ay nasa Brittany Hotel sa BGC. Katabi lang siya ng SM Aura. So, nasa 9th floor siya. Pagdating nyo ng KVAC, syempre, ang una nyong kakaharapin doon is si Kuya Guard. Si Kuya Guard ay hahanapin ang inyong form. So, titingnan yan, and then tatanungin kayo kung kumpleto na po ba ang inyong mga requirements. Tapos, after kay Kuya, may pila pa rin. May pila pa rin doon. Sa pila na yon, doon na yung number. Pero, before ka bigyan ng number, titingnan pa rin ang inyong mga dokumento. So, siguro mas maganda na ayusin nyo na siya. Maayos na yung mga dokumento ng bawat isa. Sa isang passport, doon nyo na rin po iipit ang kanilang mga requirements. Kasi ganun yung ginawa sa amin. So, after that, kapag okay na, bibigyan niya na kayo ng number. So, may area doon na waiting area na you can sit down and then review mo ulit yung mga dokumento mo. May time ka pa naman. So, may mga designated area sila doon para ayusin ang iyong mga dokumento. And siguro mas maganda na din na kumpleto na kayo para hindi na magpabalik-balik. Tapos, since yun nga sinabi ko sa inyo, nag-a-apply ako ng visa kasama ang aking minor na anak at isang adult. Ang sistema ko kasi, nung nag-apply ako, dinala ko sila kasi akala ko kailangan. Pinag-absent ko pa ng Friday. So, nag-absent kami ng Friday, tatlo kami pumunta doon. Pero pagdating doon, isang tao lang ang magpoproseso ng mga dokumento, which is ako lang. So, sila ay naiwan lang sa waiting area. So, ako lang din ang umakyat sa 10th floor para i-present lahat at bayaran yung aming application. So, okay na din na kayo na lang kung may mga kasama kayong minor sa inyong trip. Tapos mag-a-apply na kayo sa KVAC, kayo na lang po. Pero, papirmahan nyo na lang yung mga form na kailangang pirmahan. Kasi okay lang naman pala na hindi sila kasama. So, ito na nga, nag-apply ako ng July 11. So, yung staff doon, ang sabi sa akin ay 2 weeks. Ang expected ko is 23, pero namove nga siya dahil dun sa pending document ko na isa. So, naging 24. So, ang expect ko is 24 pa. So, meron din po pala silang portal na pwede nyong ma-check yung status ng inyong application. Yun ang kagandahan sa KVAC kasi namomonitor ninyo kung ano na nangyayari sa inyong application. So, pagdating ng July July 21, 22. Naka-receive na ako ng text message from KVAC na pipick upin na ang aming passport. So, pagdating doon, syempre, hindi kayo pwedeng pumunta doon nang walang text ang KVAC na pwede na for pick up ang inyong passport. Pero sa pag-text sa inyo, hindi po sasabihin kung kayo ay na-deny o kung kayo ay na-approve. So, anong ginawa ko? Kasi dahil nga may portal, ang KVAC, pumunta ako sa portal to see if denied or approved ang aming visa. So, nung chinek ko nga sa portal nila, ayun, na-approve naman po ang aming visa ng mga anak ko. So, ayun na nga guys. Yun lang naman ang aking naging experience sa pag-apply dito sa tourist visa going to Seoul, South Korea. And huwag kayong mag-hesitant if you feel na you really want to go and see South Korea.
pero unemployed ka, but you have all the requirements and you're confident with your requirements, okay lang yan, subukan mo. Kasi hindi mo naman malalaman kung ikaw ay ma-approve o ma-deny kung hindi ka mag-a-apply. And FYI, this is my first DIY visa application. And I'm so proud of myself kasi talagang nag-search ako ng ano bang mga dapat gawin, ano bang dapat mga ipasa sa akin lalo kasi I'm the one supporting my kids for this trip, and kung ano mga kailangan ng mga bata for their requirements. And yun nga, fortunately naman, naipasa naman po natin. So, if naipasa ko, alam kong maipapasa nyo rin po yan. So, good luck po sa mga magbabalak na mag-apply ng visa to South Korea. Kaya nyo po yan. Kaya subukan na po nating mag-apply. So, 900 pesos lang for every applicant. And 2 weeks ang pag-process ng ating mga visa. So, ayun nga guys. Nung natanggap ko na, ito na yon. Pagtanggap mo, ang iyong visa ay nandito lang. Sa papel na to. Ganyan lang siya. Pero ito naman ay printable kasi nasa nasa portal. So, unlimited mong mapiprint yan. In case mawala mo tong binigay nila, okay lang. Kasi meron yan sa portal. So, yun guys. Good luck po sa mga magbabalak na mag-apply na kagaya kong unemployed. As long as kompleto po ang ating mga dokumento, wag po tayong matakot. Diba? Wala naman pong masama kung susubok. So, good luck sa inyo guys. I hope you like this video. Salamat po. Bye-bye!